The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na pagbibiyaya niya sa atin ng ating buhay at kalakasan. At sana, bilang pagpapaalaala ay magamit natin itong buhay at kalakasan ito sa patuloy na pag-alam at pagsasaliksik ng banal na kalooban ng Diyos ukol po sa atin na mga tao, na ito po ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin ngayon ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Gaya po ng naging pagtatapos natin ng nakaraang pamamahayag ng programang ang Kabanal-Banalan, na tinalakay natin ang tungkol sa hari ng mga hari. At gaya po ng amin pong ipinangako, kung ang Panginoong Kristo Jesus bilang iisang Diyos at tagapagligtas na ipinakikilala ng Bibliyang haring walang hanggan at hari ng mga hari, mayroon siyang kaharian bilang hari ng mga hari. At ngayon ay tatalakayin natin upang matiyak natin na tayo po ay nandoon sa kanyang kaharian, sangguniin natin ang banal na kasulatan kung alin ba ang kaharian ng Diyos na ipinakikilala ng Biblia. Gaya ng paksang aralin na ngayon ay inihanda sa atin, ang paksa ay nagsasabing, hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Mga giliw naming taga-subaybay, sa pagpapasimula ng talakayang ito, kapatid na Neraya, nang ang Panginoong Kristo Jesus ay magkatawang tao, ano ang isa sa mga itinuro niya at ipinayo batay sa pangangailangan at kalagayan ng mga tao noon at hanggang sa panahon po natin ngayon? Ang sagot po ay muli mababasa natin ang batayan sa banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo Kapitulo 6, versikulo 31 hanggang 32. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa mga talata po na binasa ay maunawa natin na nung magkatawang tao, ang ating Panginoong Kristo Jesus ay nakita niya lalo ang kalagayan at pangailangan ng mga tao. At ang isa sa kalagayan ay may mga tao po na nababalisa. Sila po dahil sa pag-aalala sa mga material nilang pangailangan ay nagsasabing, ano ang aming kakanin? Ano ang aming iinumin? Ano ang aming daramtin? Pero gayunpaman, ang itinuro at ipinayo ng ating Panginoon sa kanila ay huwag mga balisa tungkol sa mga pangailangan sa pagkain, inumin, at pananamit. Samantalang sinasabi ng Panginoon na talastas ng ating Ama sa langit
kung ano ang ating mga o ang lahat ng bagay na ating pangangailangan. At dito rin ay nakita niya na ang mga hintil, yung mga hindi mananampalataya o sa ibang salita tinatawag na pagano, walang lubos na pagkakilala sa tunay na Diyos, ito ang kanilang pinaghahanap. Ibig sabihin, priority sa kanila yung mga material na bagay, at kapag kinakapos sila o sila po ay nagkukulang sa itong mga bagay, humahantong sila sa labis na pag-aalala, yun nga po yung tinatawag na pagkabalisa. Pero tayo po bilang mananampalataya, katulad ng mga unang lingkod ng Diyos, ay tinuturuan at pinapayuhan ng Panginoon na huwag tayong mga balisa tungkol sa mga bagay na ito. Sampalatayanan natin bilang mga mananampalataya, bilang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, ay meron tayong mapagmahal na Ama, ang ating Amang Diyos na nakakaalam ng ating material at spiritual na pangangailangan at handa tayong tulungan sa lahat ng ating pangangailangan. Isang katotohanan na nangyari noon at nangyayari sa kasalukuyang panahon na ang pinag-uugatan ng sobrang kabalisahan, pag-aalala ng mga tao sa mundong ito ay ang tungkol sa pangangailangan nilang material. Makikita at mapapansin natin, yung basic needs ng tao ay ang pagkain, damit, yung kanilang kakainin, yung kanilang iinumin, yung kanilang titirhan. Kapag ka po ang tao ay salat sa mga bagay na ito, lumilikha ito para ang tao ay mag-isip, mabalisa, mawalan ng kapayapaan. Pero kitang-kita natin, bakit ang Panginoon Diyos nagpayo sa kanyang mga unang lingkod na huwag ninyong ikabalisa ang bagay na ito. At alam niya na ang mga tao sa mundong ito, dito nakafocus, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kasunod ng pagpapayo ng Panginoon na bilang kanyang mga alagad ay hindi dapat mabalisa sa mga bagay na material na bagay, kapatid na Neraya. Ano yung kasunod na pagpapayo ng Panginoon nang sabihin niyang huwag kayong mga balisa sa mga bagay na ito, na sa halip na mabalisa at unahing hanapin ang mga material na pangangailangan sa buhay na ito? Ano po ang kasunod na ipinayo, kapatid na Neraya, na unang kailangang hanapin muna ng tao ayon sa ating Panginoong Kristo Jesus? Kanina po ay binasa natin yung mga talatang Kapitulo 6, versikulo 31 hanggang 32 ng aklat na ito. Ipagpapatuloy lang po natin yung pagbasa sa 33 po naman ng aklat din po ng Mateo. Dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa King James Version, ganito po naman ang natatala. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po ang kasunod na ipinayo at itinuro ng Panginoon, na hindi tayo dapat mabalisa sa mga bagay na ating pangailangan. Sampalatayanan natin na meron tayong Ama, ang Amang Diyos na nasa langit, na dahil sa kanyang pagmamahal ay nakahanda tayong tulungan sa lahat nating pangangailangan. At sa halip na tayo mabalisa at unahing hanapin ang mga material nating pangangailangan, ay nagturo siya at ipinayo na kung meron tayong una-unang dapat hanapin, ay ang matagpuan ang kanyang kaharian. Gaya ng ating narinig sa pagkakaliwat sa wikang Ingles ay sinabing, seek ye first the kingdom of God. Una nating hanapin yung kaharian ng Diyos at sikapin nating masunod yung katwirang nasa loob ng kaharian ng Diyos. At sampalatayanan natin ang salita ng Panginoong Kristo Jesus, ang lahat ng mga bagay na ito, tinutukoy na ito, yung tungkol sa pagkain, inumin, daramtin, yung basic needs ng tao, ay idaragdag na lang ng Panginoon. Kaya po sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang isang mahalagang bantay salita na ating pinangahawakan ay ang salitang
God will provide. At dahil sa pagsampalataya natin sa bagay na yon, tayo po ay nalilikhaan ng kapanatagan, kapayapaan ng ating isip, ng ating pamumuhay, sapagkat naniniwala tayong tutulungan tayo ng Panginoon sa lahat nating pangangailangan. Kaya lang, ang paraan ng Diyos para ipagkaloob sa atin ang pangangailangan ay iba sa paraan ng tao. Kasi po ang paraan ng tao para masumpungan ang mga pangangailangan nila, inuuna nilang hanapin yung mga material na bagay. Pero yung paraang itinuturo ng Panginoon para maging maginhawa nating matagpuan yung ating material na pangailangan, lalo na spiritual nating pangailangan, una nating hanapin ang kaharian ng Diyos. At manampalataya tayong pag ito'y ating natagpuan, lalo na tayo ay napabilang sa mga taong pinag-aharian ng Diyos sa loob ng kanyang kaharian, paniwalaan, lubos nating sampalataya ng ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, dapat po nating maunawaan at kilalanin na ang Biblia o ang banal na kasulatan ay tinatawag ding Manual of Life. Nandito at nakasaad sa Biblia kung ano ang ikatututo at ikabubuti ng tao kung atin pong susundin ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Walang iniwan ito sa isang gadget na cellphone. Hindi ba't pag bumibili tayo ng cellphone, para po mas lalo nating makita ang kahalagahan ng cellphone ay binabasa natin yung manual na kasama nito. Ano ang dahilan? Bakit kailangan nating basahin yung manual? Upang yung cellphone na gamit natin ay hindi po agad-agad ay masira. Pag hindi po kasi natin binasa yung manual, mas malamang madaling masira yung cellphone na ating pag-aari. At kung gagamitin at susundin natin yung manual, madidiscover pa natin yung iba't ibang mga special feature ng cellphone. Gayon din ang Biblia. Kung susundin natin ang Biblia, na siyang salita ng Diyos, lalo nating makikilala ang hari ng mga hari, lalo natin siyang mamahalin sapagkat siya bilang hari ay mayroong taglay na kagandahang loob sa kanyang mga taong nilikha. At ngayon, kakaiba sa paraan ng tao. Kapag ang tao ay kinakapos na sa material na bagay, ang agad na solusyon na kanilang ginagawa ay hanapin by all means yung kanilang pangangailangan. So, dulang ang tao ay gumawa ng mga illegal na bagay na labag sa batas ng tao, maging labag sa batas ng ating Panginoon Diyos, makuha lamang yung kanyang pangangailangan. Oo, kung makuha niya ang kanyang pangangailangan, andun pa rin yung kabalisahan dahil inuusig siya ng kanyang konsensya, nawawala ang kanyang kapayapaan. Samantalang ang paraan na itinuturo ng Panginoon Diyos, kung ating susundin, tiyak na tiyak ito. Hindi po magkakabisala ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. At masusubukan natin ito sa ating buhay kung hahanapin muna natin yung kaharian ng Diyos na ipinapayo ng ating Panginoong Kristo Jesus, tiyak yung pangangailangan sa buhay na ito, idaragdag ng Diyos sa buhay nating mga magkakapatid. At bukod po sa tapat na pangako ng ating Panginoong Kristo Jesus, kapatid na Neraya, na ipagkakaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ano pa ang lalong mahalaga na kung makita natin ang kaharian ng Diyos, ano pa ang makakamit ng tao at ano pa ang ating masusumpungan sa loob ng kaharian ng Diyos. Ang lalong mahalaga na mapapasa atin ay itinuro ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan.
ang mga salitang ito na ating narinig ay mga salita na pwede nating sabihin, kapatid na Benhana, na testimony o Opo. pagpapatotoo ni Apostol Pablo, sapagkat isa po siya sa nakaranas ng biyaya ng paghanap at pagkasumpong sa kaharian ng Diyos. Bukod sa naranasan po nila noon na sila ay tinulungan ng Diyos at ipinagkaloob sa kanila ang mga material nilang pangailangan, merong lalong mahalaga na nakamit nila. Ayon kay Apostol Pablo, nang siya'y mailipat sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, isa ito sa ibang tawag sa kaharian ng Diyos. Opo. Tinatawag din kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Dito anya ay makakamit ng tao ang katubusan na siyang kapatawaran ng kasalanan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran ng kasalanan. Alam po naman natin, kung babalikan natin yung nakaraang paraan ng pamumuhay ni Apostol Pablo nung hindi pa siya apostol, isa siyang batay sa kanyang pag-amin ay pangulong makasalanan. Marami siyang kasalanang nagawa sa Diyos, sa kapatiran ng iglesyang pag-aari ng Diyos, sa mga lingkod ng Panginoon. Pero ang lahat ng iyon, sa halip na si parusahan ng Panginoon, siya po ay isa sa mapalad na dahil sa pagkasumpong sa kaharian ng Diyos ay natubos siya. Sa ibang salita ay napatawad siya sa taglay niyang kasalanan. At yun po'y mahalaga sa buhay ng tao, na habang tayo nabubuhay, makamit natin ang katubusan at kapatawaran ng ating kasalanan. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, kung tayo po halimbawa ay namatay, nataglay natin ang ating kasalanan, hindi tayo natubos, hindi tayo napatawad, yan ang magiging batayan para tayo hatulan o parusahan. Pero mapapanatag tayo sapagkat kung samantalang tayo nabubuhay, naglaan tayo ng oras at ng panahon para hanapin at nasumpungan natin sa tulong ng Panginoon ang kanyang kaharian, bukod sa tatamasahin natin ang pagtulong ng Diyos sa ating mga material pangailangan, ipagkakaloob pa yung ipinagkaloob niya sa mga unang tao na nakasumpong ng kaharian ng Diyos. Yung lalong mahalaga kaysa material na bagay, ang katubusan, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Narito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, binubuksan ng ating Panginoong Kristo Jesus ang kanyang banal na kalooban, ang kanyang kabutihan sa atin po bilang kanyang mga nilikha. Huwag tayong manatili na taglay natin ang ating kasalanan sa buong panahon ng ating pamamalagi sa sanglibutan ito. At nakita natin, kung masumpungan natin ang kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, ay makakamit natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya dito po, makikita natin, bukod pa sa material na pagpapala na ipasusumpong sa atin ng Panginoon, kung makita at mahanap natin ang kanyang kaharian, dito'y ipinangako rin niya sa kaharian niya, ipinagkakaloob ang mga taong dito ay napasama ng pagkatubos at pagpapatawad sa lahat ng kanilang mga nagawang pagkakasala. Kapatid na ni Raya, marahil itinatanong ng atin pong mga taga-subaybay, alin po ba itong kaharian ng Diyos na naririto sa lupa na dapat nilang hanapin? Mayroon po bang ipinakikilala ang Biblia na ito yung kaharian ng Diyos na dapat nilang puntahan at hanapin upang makamit nila ang pagpapalang material at lalong higit na nga ay magkaroon ng katubusan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan? Ang sagot po ay mababasa natin sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 12, kasama po ang 14. Sasalin po ng Biblia na ang bagong ng Biblia, na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob nyo at nagpatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Hudiya, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Sa mga talata pong binasa ay maunawa natin ang tiyak na kasagutan sa ibinangong katanungan ng ating kapatid na Benhana.
kung mayroon ba talagang kaharian ng Diyos na umiiral dito sa lupa at alin ito. Maliwanag po, sapagkat isa si Apostol Pablo sa nakasumpong ng kaharian ng Diyos at dito niya tinugon yung pagtawag ng Diyos sa sariling kaharian ng Diyos. Ano po? At ayon sa kanyang pagpapahayag, ang paraan, pinangaralan sila, pinalakas ang loob, nagpatotoo tungkol sa katotohanan, tungkol sa kaharian ng Diyos, at tumulong yun sa kanila para sila makapamuhay ng nararapat sa Diyos. At ang Diyos na ito, palibhas ay haring mapagmahal. Siya niya'y tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian. Meron po talagang kaharian na doon tinatawag ang mga tao bilang tulong ng Panginoon sa mga taong interesado at gumagawa ng paraan para hanapin at masumpungan ang kanyang kaharian. At nilinaw din kung alin itong kaharian ng Diyos na dito tinatawag yung mga taong naghahanap o interesado, nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos sapagkat nagnanasang mapa sa kanila yung pagtulong ng Diyos sa kanilang mga pangailangang material, higit na nga yung mahalagang katubusan at kapatawaran ng kasalanan. Gaya ng ating narinig, yung sariling kaharian ng Diyos, ito anya ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa makatwid, mga giliw naming taga-subaybay, iglesyang pag-aari ng ating Panginoon Diyos ang ipinakikilalang kaharian ng banal na kasulatan. At kung bakit ito ay tinatawag na kabanal-banalan, ay yun nga po ang dahilan. Ang salitang kabanal-banalan ay nagpapahiwatig at nagpapakilala ng isang bagay na tunay at totoong pag-aari ng Diyos. Kaya kung ang iglesia ng Diyos ay pag-aaring sarili ng Diyos, matwid lamang na siya ay tawaging kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At yun po ang amin pong ipinangangaral sa inyo sa mga panahong ito. Kasi nga, kung ibig nating makilala at puntahan ang ating Panginoong Kristo Jesus, marapat lang na puntahan natin yung kanyang kaharian. Sa labas ng kanyang kaharian, hindi po natin masusumpungan ang Panginoon sapagkat ang Panginoong Kristo Jesus ay naghahari sa kanyang kaharian sa pangalang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ano po ang nagiging mapalad na kalagayan ng mga tao kung siya ay tumugon sa panawagang ito ng Diyos na hanapin ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus bilang kaharian ng Diyos sa paraang umanib siya dito, nagpabautismo siya dito, sa paraang umanib siya dito sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na bautismo. Ang mapalad na kalagayan po ay ipinahayag pa rin ng Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 hanggang 24. At pwede nyo na rin pong basahin yung talatang 25 sa salin po ng Biblia na Sambayan ng Pilipino version. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Dadapat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at inialay ang sarili dahil sa Kanya. Marami pong mga bagay na dapat tayong maunawaan tungkol sa kahalagahan ng iglesia. Ang iglesyang pag-aari ng Diyos na siyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ipinapakilalang ito ang umiiral na espiritual na kaharian ng Diyos na narito sa lupa. Ayon sa ating narinig, kung sa isang paghahambing, kung sa isang sambahayan, ang pangulo ay ang lalaki, ang Panginoong Kristo Jesus naman sa iglesia, siya ang nagsisilbing pangulo. At hindi nga lang po pangulo,
Pag binasa natin sa wikang Ingles, siya po ay head and savior of the church, pangulo at tagapagligtas ng iglesia. At kaya kapag ang tao po ay naging kaanib sa iglesyang ito sa pamamagitan siya ay nagpabautismo, mararanasan niya ang pangungulo ni Kristo sa kanyang buhay. Masasakop siya ni Kristo bilang hari. Kaya yun pong tanong na sinasabi, ano ang malaking pagkakaiba na naglilingkod ka sa Diyos na wala ka sa loob ng iglesia kumpara sa ikay naglilingkod sa Diyos sa loob ng iglesia. Malaki po ang pagkakaiba nun. Sapagkat tiniyak ng Biblia kapag ang tao nasa loob ng iglesia, nasasakop ka ni Kristo. Sa ibang salita, ito yung katunayang mapaghaharian ka ni Kristo. Sapagkat ang iglesia nga ay kaharian ni Kristo. Kaharian po ito ng Diyos. Pero kung ikaw ay wala sa loob ng iglesia, paano kanyang mapaghaharian? Kaya karamihan ng tao na ayaw tanggapin ng iglesia, ayaw pahalagahan, hindi nila lubos na madarama yung paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Pangalawa, ay ang tungkol sa pagiging tagapagligtas ni Kristo sa iglesia. So, hindi tayo humahatol. Sa mga nasa labas, Diyos ang hahatol. Pero sinasabi natin, sa mga nasa loob ng iglesia, walang pag-aalinlangan. Sapagkat kasama mo sa iglesyang ito ang Savior, nasa ligtas at maayos na kalagayan ng bawat isa. Kaya, sa ating pagpapasya, piliin nating hindi lang mahanap, kundi makapasok tayo at maging kaanib sa loob ng kaharian ng Diyos na siyang kabanal-banalang iglesia. Upang sa gayon, tayo po ay masakop ni Kristo, mapagharian niya tayo at ang biyaya ng kanyang paghahari bilang haring tagapagligtas, makamtan din natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya ang bilin, kung paano yung mga babae dapat magpasakop sa kanilang asawa lalaki, tayo naman dapat magpasakop kay Kristo. Opo. Payagan nating maghari siya sa ating buhay. At tularan natin si Kristo sa pagpapahalaga sa iglesia. Sabi po sa talata, gaya ni Kristo, nagmamahal sa iglesia. At anong klaseng pagmamahal ang ginawa ni Kristo sa iglesia? Nagawa niyang ialay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So dito po, maunawa nating dakilang pag-ibig ang kaya mong mag-alay ng iyong buhay sa ngalan ng iyong minamahal. Sacrificial love. Ano po ang punto? Ang punto po, ang iglesia mahalaga sa Panginoon. At hindi lang ito mahalaga sa Panginoon. Minamahal niya ito. Kaya ang mensahe, matuto rin tayong pahalagahan at mahalin ng iglesia sapagkat ang Panginoon ang unang nagpapahalaga at nagmamahal. At ang isang dakilang gawa at katunayan ng kanyang malaking pagmamahal, yun nga, nagawa niyang ialay ang kanyang sarili para sa iglesyang kanyang pinakamamahal. Mga giliw naming taga-subaybay, ngayon ay lalong pinagtitibay po sa ating pong mga kalooban na kailanman ay hindi natin mapaghihiwalay ang Panginoong Kristo Jesus sa iglesia na kanyang pag-aari na tinatawag ding kaharian ng ating Panginoon. Ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kaharian ng Diyos. Kaya ito po ay isang pagpapahayag upang tayo po ay lubos na maliwanagan sapagkat hindi po lingid sa atin pong kaalaman na lumalaganap po ang mga pagtuturo at pangangaral ng iba na hindi na di umano kailangan ng iglesia para po paglingkuran ang Panginoong Kristo Jesus. Ito po ay lihis sa katwiran at sinasabi ng banal na kasulatan para tayo ay maging ganap at tunay na lingkod ng Panginoon. Kailangan muna nating patunayan ang ating pagpapasakop sa Panginoon na ating paglilingkuran. Paano po natin patutunayan? Ito't inihahayag ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus, ito ang aking kaharian. Kung ibig mong patunayan na ako ay naghahari sa iyong puso, pumasok ka sa kahariang ito. Sa paraang ikaw ay tumanggap ng santo bautismo. Kaya ang Panginoong Kristo Jesus na ipinakikilala ng kabanal-banalang iglesia
ay ang Panginoong Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa iglesia. Ang Kristo Jesus na aming pong pinaglilingkuran ay ipinakikilala ng Biblia na Panginoong na mayroong pag-aaring iglesia, na mayroong tinubos na iglesia sa pamamagitan ng pagkabayubay niya sa krus. Kapag ka po ang Kristo na ating paglilingkuran ay wala pong iglesyang ipinakikilala o gaya ng walang kaharian na ipinakikilala, ito po ay hindi tunay na Kristo Jesus, sapagkat ang pagpapahayag ng mga unang lingkod ng Panginoon, gaya ng mga apostol, unang-unang nagmahal sa iglesia ay ang Panginoong Kristo Jesus. At ang kadakilaan ng kanyang pagmamahal ay pinatunayan niya sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay para dito. Sana, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay lumikha ito ng isang kaliwanagan sa ating pong puso't pag-iisip, sampalatayanan natin na mayroong kaharian ng Diyos na dapat nating hanapin. At yung kaharian na yon ay aming ipinakikilala sa pagkakataong ito. Ito'y walang iba, kundi ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo na po. Magsama-sama tayo sa kahariang ito at sama-sama nating patunayan ang ating lubos na pagpapasako sa hari ng mga hari. Ang haring walang hanggan, ito'y walang iba kundi ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas na ang Panginoong Kristo Jesus. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen.